Magandang umaga po sa bawat isa at tayo po'y dadako ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nawa, ihanda na po ang ating mga puso para po sa pakikinig ng katotohanan ng salita ng Diyos. Itong pong mga nagdaang mga araw ay muli ay makikita po natin sa ating bansa ang nangyayaring issue at nitong sure kung isang araw or kahapon ay ang iniintay na magsalita ay nagsalita na si Saldico na kung saan pinapahayag niya ngayon na yung kanyang nalaman at kanyang binabanggit na yung mga tao na kung saan ay sinasabi niya na mastermind ng maanumalyang flood control project. Ito ay sila dating House Speaker, Martin Romualdez, at kahit ang presidente ng ating bansa. At siya ay kumbaga siya yung idinidiin upang maging scapegoat dahil naroon na siya ay nagsalita na. Ating makikita po sa ating lipunan sa pamundong pamaraan, ating makikita na yung issue ay hindi agad maayos sapagkat makikita natin na sila ay mga nasa katungkulan o sila ay meron silang angking kapangyarihan. Kaya tila makikita natin na merong kinikilingan ang batas. Meron itong kumbaga itinatanging mga tao kapag nasa itaas, ito yung karaniwan na nangyayari, hindi agad na ipapataw ang karampatang kaparusahan. Pero kung ating makikita, kung normal na tao ang nagkasala, agad-agad ay naroon po yung sentensya ng batas. Yung ating makikita sa makasalanang mundo na ating ginagalawan. Subalit, nais ko pong banggitin sa inyo mga kapatid, bilang isang iglesia ay hindi dapat ganito ang nangyayari sa loob ng iglesia na merong kinikilingan na tao or merong itinatanging grupo ng tao sa loob ng iglesia. Yun yung paalala sa atin ng salita ng Diyos sapagat tayo ay pantay-pantay sa kanyang harapan. Pare-parehas tayo makasalanan na kanya lamang biniyayaan at kinahabagan. Wala tayong anumang kailangang dapat na itangi kundi ang Panginoon na maluwalhati. Kaya po tayo po yung papatuloy sa atin pong serye sa aklat ni James. Ito po yung mensahe na kanyang ina-address naman sa ating pagtungo sa kabanatang 2 ng Book of James. Kaya po, kung meron po kayong mga Biblia, inaanyahan ko po kayong buksan sa Book of James chapter 2 from verse 1 to verse 13. Aklat po ni Santiago, ang kabanata ay 2, talatang 1 hanggang talatang 13. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos na tunay, walang pagkakamali, salita ng Diyos sa sapat sa ating buhay at marapat nating palaging panangnan at paniwalaan. Ang sabi po sa verse 1, mga kapatid ko, yayamang meron kayong panampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibotang ito upang maging mayayaman sa panampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nag-iisibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha, hindi baga kayo pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo itinatawag? Gayunman, kung inyong ganapin ang kautusang hari ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapwat, kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nagkakasala kayo. At kayo'y hinahatulan ng kautusan ng gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may
at itisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong hukuman sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. Verse 13, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Nawa samahan po tayo ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong umaga. Tayo po muli ay lumapit sa Kanya upang humingi ng biyaya. Ama naming Diyos, muli, narito po ang inyong mga salita na aming nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan. Kaya't patuloy po kaming lumalapit sa iyo at humingi ng inyong awa, tabag, na kayo po ay patuloy niyong samahan kung pag-aaral salita. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami. Ako po na mga ngaral, magadala ng inyong salita. Bigyan niyo po nawa ako ng karunungan at katapatan upang ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay maging pagpapala sa iyong iglesia. Tulungan niyo po ako, O Diyos, samahan nawa ako ng isang kong spirito at maging sa bawat tagapakinig, bigyan niyo po kami ng puso na handang tumanggap ng iyong mga salita. Kayo nawa ang siyang mangusap at magatid nawa ito patuloy ng maturidad sa bawat isa sa ikalalago, Panginoon, patuloy ng iyong iglesia sa pagmamahalan, sa patuloy na pagkakaisa para, Panginoon, sa iyong kalatian. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, at nawa ikaw palagi ang aming maitaas at maitanghal sa aming pong kalagitnaan. Ito pong lahat ay aming dalangin sa iyo sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, bilang konting background, again po, ang Aklat ni Santiago ay kanyang isinulat sa mga manampalatayang nasa pangalat, nasa pag-uusig dahil ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Marami silang kinakaharap na mga pagsubok na ating talakay nung kabanatang 1 na naroon na dahil ng pananampalatayang kanilang dinadala sa Panginoong Hesukristo, naroon talaga na natural nilang maranasan kung ano ang naranasan ng ating Panginoong Yesus, ang usigin. At kahit ultimo ang mamatay para sa pananampalataya. At dito, minimiti ni Santiago sa kanyang aklat, sa kanyang sulat na ito, upang maipakita nila yung buhay bilang kawangis ng Panginoong Hesus. Kaya tinuturo niya na ang tunay na pananampalataya ay marapat nakikita sa kanilang praktikal na buhay. Hindi lamang yung pakikinig ng salita ng Diyos, kundi yung pag-asagawa nito na nanakong karaang buwan ni ating tinalakay. At dito sa chapter 2, sa pagpapatuloy ng kanyang pagtuturo na marapat yung kanilang pananampalataya sa Panginoon ay nangyayari sa kanilang buhay, meron siyang ina-address na kasalanan na hindi marapat or kontra sa kanilang ipinapahayag na pananampalataya. Sapagkat sa chapter 2, meron siyang tinutukoy na isang kasalanan na kontra sa pananampalataya sa Panginoon ng kalatian. Yun po ang pagtatangi ng tao. Pagkiling sa tao na nangyayari sa loob mismo ng iglesia. Sapagkat sa mga pagtitipon kung saan makikita natin sa ating nabasa, merong pagpaparangal, merong pagbibigay ng importansya sa mayayaman, at meron ding pagbaliwala sa mga dukha o mga mahihirap. Kaya naman ipinapaala po sa atin Santiago dito sa kanyang sulat sa kabanatang 2, ipinapaala ni Santiago na ang pananampalataya kay Kristo na Panginoon ng kalatian ay hindi maaaring samahan ng pagtatangi. Kung talagang tayo ay may pananampalataya sa Panginoon ng kalatian, na siya dapat lamang ang ating tinatangi at pinaparangalan, wala dapat tayong ibang itinatanging tao. Yun po yung kanyang sinasabi dito. Itinatama ni Santiago yung wastong implikasyon ng pananampalataya sa Panginoon sa buhay ng mga manampalataya sa pamagitan ng hindi pagtatangi at pagpapakita ng awa na walang pinipili. Yun po yung implikasyon ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya po yung mensahe na nais ko pong edit sa inyo ngayong umaga mula po sa ating passage sa ito.
Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay nagbubunga ng pag-ibig na walang pagtatangi at pamumuhay na puspos ng awa na walang pinipili. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay nagbubunga ng pag-ibig na walang pagtatangi at pamumuhay na puspos ng awa na walang pinipili. Yan po dapat yung maging implikasyon ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At mula riyan, meron dalawa tayong bagay na tatalakayin. Una, from verse 1 to verse 7, una po, makikita natin doon na inaalis ng Ebanghelyo ang lahat ng anyo ng pagtatangi. Inaalis ng Ebanghelyo ang lahat ng pagtatangi at ikalawang punto, inilalagay ng kautusan ng pag-ibig ang awa na walang pinipili. Atin po unang tingnan, yung una, na inaalis ng Ebanghelyo, yung katotohanan, yung yaman ng kadakilaan ng kaligtasan ating natamo, yun po yung nag-aalis ng anumang klase o anyo ng pagtatangi sa ating buhay. Kung ating babalikan sa verse 1 to verse 7, yun po yung sinasabi ni Santiago na kung saan kayo ay may pananampalataya, yayamang mayroon kayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na in-address niya na Panginoon ng kalwalhatian, na siya lamang yung dapat na itinataas at tinatangi, ay marapat walang maging puwang na magtangi. So nakabatay sa pagkilala sa Panginoon ng kalwalhatian, kaya't wala dapat maging puwang na magtangi ang mga mananampalataya. Kung ato kinikilala ang Diyos na siya lamang yung Diyos, yung Panginoon ng kalwalhatian, wala dapat tayong binibigyan ng ibang importansya bukod sa Kanya sa loob ng iglesia. So tinanggap ng Panginoon, ating makikita yung katotohanan, kaya't marapat palaging bumalik sa Ebanghelyo para maalis yung ganitong pagkatangi, sapagkat tinanggap ng Panginoon ang mananampalataya hindi base sa Kanyang sarili, kundi dahil ng Kanyang biyaya. Kaya't nagsimula si Santiago sa isang utos na kanyang sinabi na hindi marapat sa mananampalataya ang magkaroon ng pagtatangi, na kung saan ito'y nakapundasyon sa kalikasan ni Kristo. Pansinin niyo yung sinabi ulit niya, siya ang Panginoon ng kaluwalhatian. Pinapakita ng pagkilalang ito ang titulo o yung title na naglalagay kay Kristo sa kanyang lubos na kadakilaan. Siya dapat lamang ang ating sinasamba at kinikilala sa loob ng iglesia. Kaya naman sinasabi ni Santiago na ang pananampalataya sa Panginoon habang mayroong ginagawang pagkatangi ay inconsistent. Contradiction iyon. Kapag sinasabi natin meron tayong pananampalataya sa Panginoong ito ng kalwalhatian, at the same time tayo ay merong itinatanging tao, pinaaburan at merong hindi pinaaburan, inconsistent po iyon. Dahil ang kalwalhatian ni Jesus, yan po ang nagpapantay o nagle-level sa lahat ng tao at wala silang pagkakaiba sa harapan ng Diyos. Kaya naman binalaan po sila ng Santiago. Binalaan ang mga mananampalataya noon na nagpapakita ng pagkatangi sa loob ng iglesia. Sapagkat ating makikita sa ating binasang talata, ang nangyayari mas higit nilang binibigyan ng halaga yung mga mayayaman, yung mga mataas ang estado kaya sa kanila na mga mababa, mga dukha sa loob mismo ng iglesia. Ina-address ito ni Santiago, hindi ito karapat-dapat, inconsistent sa inyong ipinapakitang pananampalataya. Pinapakita dito na mayroong nangyayaring diskriminasyon sa pagsamba sa Panginoon sa iglesia, na kung saan sa iglesia dapat nakikita, nagmamanifest yung biyaya at pagkakapantay-pantay ng mga mananampalataya. Tandaan natin na ang pagtitipon ng iglesia, ito yung paunang patikim ng kaharian ni Kristo. At kung may nangyayaring pagkatangi sa loob nito, ay kinokontra nito yung katuparan at kalubusan ng Ebanghelyo na ang lahat ng mga mananampalataya ay iisa kay Kristo. Yan po yung ating makikita sa Bagong Tipan, sa mga sulat ni Pablo, kagaya po sa Galatians 3 verse 28. Kaya't marapat walang maging pagkatangi sapagkat yung kalubusan ng ating kaligtasan, wala tayong pagkakaiba-iba sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa Galatians 3 verse 28,
walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Jesus. Pagpapakita na kung papaano natin itinatrato ang ating kapwa sa pagsamba, yan po ay sumasalamin sa ating teolohiya o kaunawaan ng biyaya. At ang iglesyang puspos ng biyaya ay itatrato ang mababa ng may dangal at respeto. Ito dapat yung mangyari. Subalit, ito nga yung in-address ni Santiago sa iglesia noon. Sapagkat hindi ito yung nangyayari sa loob ng iglesia. Sapagkat ayon sa verse 3, ang sabi doon, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, maupo ka rito sa taong mabuti. Subalit sa dukha, tumayo ka dito at maupo sa ibaba ng aking tungtungan, na kung saan ipinapahiwatig po dito ng salitang pagtangi or respect, yan po ay pagbibigay ng pabor. Hindi lamang ito simpleng pagtingin sa kanila, kundi ito po ay talagang pagpapakita ng pagkiling or pagpapakita ng bias sa kanila. At dahil po ng pagkatanging ito, meron silang masigit na binibigyan ng pabor. Gaya ng paglalagay sa kanila sa loob ng iglesia sa mabuti at mainam na lugar o pesto sa iglesia. Subalit sa mga mahirap naman o mga dukha ay sa lugar na hindi kaaya-aya, sa ilalim ng tungtungan. Isang larawan ng pagpapahiya o pagbaba sa dangal ng tao. Pinapakita po dito ni Santiago na ang panloob na pagkiling, yan po ay nagresulta ng panlabas na kilos. Itinataas ang mayayaman, subalit ibinababa ang mahirap. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay paglalagay sa sarili ayon kay Santiago bilang hukom. Ngayon, nagiging hukom na sila kung ganito yung kanilang ginagawa. Sila yung nagbibigay ng hatol sa kanila kung saan sila dapat naroon. So, nilalagay nila yung kanilang sarili bilang hukom na hindi nararapat sa isang mananampalataya. Sapagkat mayroon lamang isang hukom na matuwid at walang iba kundi ang Diyos. At wala tayong karapatan na ilagay ang ating sarili upang maging hukom. Ipinapakita po dito ni Santiago yung isang matinding irony. Sapagkat pinaparangalan nila yung mga mayayaman na sa realidad ay silang umuusig sa kanila. Sapagkat karaniwan po nung panahong iyon, ang kawalan ng katarungan sa batas. At ang mga mayayaman ang siyang hindi napapatawan o hindi nagpapatupad ng maayos na batas noon. Walang katarungan sa mga dukha. And yet, sila yung kanilang itinatangi sa loob ng iglesia. At sinabi ni Santiago na ang ugat ng pagkatanging ito hindi anumang kadahilanan, kundi ito mismo ay dahil ng kanilang masamang mga pag-iisip na patuloy na umuusbong dahil ng likas nilang makasalanan bilang tao. Ito yung kanyang ina-address at kanyang sinasabi sa kanila na ito'y patuloy na umuusbong dahil ng kanilang makasalanang likas. Kaya't napakahalaga kahit sa mga mananampalataya na patuloy na magkaroon ng binabagong kaisipan, ng banal na kaisipan. Kaya't nagbigay muli si Santiago ng malalim na katotohanan para isaalang-alang, para pag-angklahan ng ganitong motibasyon. Ito ay sa kung papaano mismo tinatanggap ng Diyos ang isang taong makasalanan sa verse 5. Dito niya isiningit niyang katotohanan muli ng ebanghelyo. Kaya't wala nga dapat anumang maging pagkatangi sapagkat ibinabaling niya muli yung kanilang pagtingin, yung kanilang mga kaisipan sa kadakilaan ng katotohanan ng ebanghelyo. Ayon sa verse 5, sabi niya, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha na sanglibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nag-iibig sa Kanya?
Ibinabalik nila yung kanilang focus, ang kanilang pagtingin sa katotohanan ng Ebanghelyo. Pinapakita dito ang kaibahan ng dakilang pagpili ng Diyos kaysa sa masamang pagpili ng tao. Ganito kabaliktaran ang pagtanggap ng Diyos sa tao. Hinirang niya ang mga dukha sa kanilang espiritualidad, hindi dahil ang kahirapan ay nagbubunga ng biyaya, yung paglilinaw, kundi upang ihayag na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng biyaya. Na walang taong karapat-dapat bigyan ng kaligtasan, kundi ito'y nakabase lamang sa purong biyaya ng Diyos. Yun po yung kanyang ipinapakita dito. At yun dapat yung maging motibasyon ng iglesia upang walang itanging tao, kundi dapat ang Diyos lamang, sapagat ang Diyos lamang yung talagang nagbiyaya sa kanila. Kaya't bilang punto na gusto pong i-highlight dito ito, nakita natin na ang biyaya ng Diyos ang nagpapantay sa lahat ng tao sa harapan ng cross. Ang biyaya ng Diyos, yun yung nagle-level at nagpapantay sa lahat ng tao sa harapan ng krus ng ating Panginoong Hesus. Kapag ating palagi tinitingnan yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan na hindi ko dapat matanggap, dun dapat yung maging sentro at maging motibasyon kung bakit wala dapat tayong tinatanging tao sa loob ng iglesia. Dapat natin salaminin kung paano tayo tinanggap ng Diyos. Bagang hindi tayo karapat-dapat, tayo kanyang binayaan. At yun dapat yung sumasalamin sa kung paano tayo namumuhay sa loob ng iglesia, kung paano tayo yung tinuturing natin ang bawat isa. At makikita natin ang pagkatangi, yan ay tanda ng pagkalimot at pagtalikod sa biyayang ito na tumubos sa ating mga mananampalataya. Kung meron kang kinikilingan, kung meron kang masigit na itinatangi sa loob ng iglesia, yan ay pagkalimot at yan ay pagtalikod sa biyayang ito na tumubos sa atin bilang mga mananampalataya. Kung meron mang naitataas sa iglesia, walang iba kundi dapat si Kristo na siya lamang karapat-dapat. At dapat natin tandaan na lahat tayo ay pare-parehas ang kalagayan sa harapan ng Diyos, mga makasalanang kinahabagan at binayaan ng Diyos. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil sa ating itsura. Hindi tinatanggap ng Diyos ang tao dahil sa kanilang pisikal na itsura. Hindi tinatanggap ng Diyos ang tao dahil sa kanyang lahi. Hindi tinatanggap ng Diyos ang tao dahil sa kanyang katayuan o estado sa buhay. Hindi tinatanggap ng Diyos ang tao dahil sa kanyang mga pag-aari. Hindi tinatanggap ng Diyos ang tao dahil sa kanyang angking husay o talino. Hindi tinatanggap ng Diyos ang tao sa kung anumang meron sa kanya. Walang anumang makikita sa iyo at sa akin para tayo maging kaibig-ibig sa Diyos. Dahil tayong lahat ay mga makasalanan. Tayo noon ay mga masama, marumi sa kanyang harapan. At tayo tinanggap lamang ng Diyos dahil ng kanyang purong biyaya. At kung tayo ay mga mananampalataya ng Diyos na ito ng kalwalatian at pagbiyaya, dapat nakikita sa ating buhay ang katotohanan ito kung papaano natin itinatrato ang ating kapwa. Masigit ang ating kapwa bilang mananampalataya sa loob ng iglesia. Kahit makita po natin yung mga implikasyon nito, nakita natin ngayon na yung pagkatangi ay pagkakasala laban sa kalikasan ng Diyos na ito, na mapagbiyaya. Tandaan natin, ang Diyos ay walang tinatanging tao. Ang kanyang paghatol ay batay sa kanyang katwiran, hindi sa panlabas na anyo. Kung magkagayon, ang pagkatangi ay pagsuway sa kanyang halimbawa, kontra sa ating panampalataya sa kanya. At ang pagkatangi ay pagtalikod sa ebanghelyo ng grasya.
Kung iniligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa ating kakayanan, hindi dahil sa ating kayamanan o dangal, paano natin may pagtatanggol ang pagtralo sa iba batay sa mga ito? Tanda natin, ang biyaya ang nag-aalis sa anumang uri ng pagmataas at pagkatangi. At ang pagkatangi ay paglabag sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo, ng iglesia. Sa iglesia, walang mas mataas, walang mas mababa na bahagi. Tayo ay iisa kay Kristo. Ang pagkatangi ay pagsira sa katawan ni Kristo na pinag-isa ng kanyang dugo. Kaya't bilang babala sa atin, ang iglesia nagpapakita ng pagkatangi batay sa kayamanan, impluwensya o edukasyon ay itinatanggi ang ebanghelyong ipinangangaral nito. Kung ito'y nangyayari sa loob ng iglesia, ating kinokontra yung ating ipinapangaral na ebanghelyo. Kaya hindi marapat na magkaroon ng anumang pagkatangi. Sa ating panahon ngayon, maaaring iba na yung anyo ng pagkatangi. Marahil sa paboritismo, sa estado o edukasyon, ngunit nanatili po yung katanungan sa bawat isa sa atin. Pinahalagaan ba natin ang ating kapwa, ang ating kapatid sa pananampalataya batay sa biyaya ng Diyos o batay sa panlabas na aspeto? Paano natin tinatrato ang ating kapatid? Meron ka bang iniiwasan dahil siya ay mahirap? O dahil hindi mo siya kauri? Dahil hindi mo siya kalebel ng iyong estado sa buhay? Ang pinakikisamahan mo lang ba sa iglesia ay ang kapwa mo lamang edukado? Ang pinakikisamahan mo lang ba sa iglesia ay ang kapwa mo professional? Ang kapwa mo lamang merong kakayanan sa buhay? Dapat natin tandaan na pinakisamahan at tinanggap tayo ng Diyos bagaman napakalayo natin sa Kanya dahil ng Kanyang biyaya. Kaya sana wag dumating sa punto na magkaroon ng pagkatangi sa ating iglesia. Anumang anyo pagtatangi ay ating iwaksi at talikuran. Palagi natin tandaan na walang mas nakakahigit sa atin. Pare-parehos lamang tayong mga makasalanan na nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya't bilang hamon sa ating unang punto, ito yung hamon sa atin. Igalang mo ang bawat tao bilang niyalang na tinubos ni Kristo. Itakwil mo ang anumang anyo ng pagkatangi at ipakita ang walang kinikilingang biyaya ng Diyos sa iyong pakikitungo sa kapwa. Kung ikay isang mananampalataya at nakaranas ng biyaya ng Diyos, dapat na ipapakita yung biyayang ito sa iyong kapwa. Hindi dahil sila'y karapat-dapat, kundi dahil bilang ikaw ay hindi din karapat-dapat makatanggap ng biyaya ay biniyayaan, sila din ay dapat mong biyayaan. Bagaman di mo nakikita silang karapat-dapat. Yun yung pag-angkla ng ating pananampalataya sa Panginoon na mapagbiyaya. Pangalawang bagay, hindi lamang iniaalis ng Ebanghelyo ang lahat ng pagkatangi, kundi pangalawa, inilalagay ng kautusan ng pag-ibig ang awa na walang pinipili. Yun naman po yung ating makikita from verse 8 to verse 13. Natin makikita po diyan na merong binabanggit si Santiago. Ang sabi niya sa verse 8, gayunman, kung inyong ganapin ang kautusang hari ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Meron ditong binabanggit si Santiago na kautusang hari. Royal law na ibigin ng ating kapwa na gaya sa ating sarili. Tinawag itong hari sapagkat ito ay batas o kautusan ni Kristo bilang hari. At bilang kabilang sa kaharian ni Kristo, pinapaalala ng Santiago na dapat itong ganapin, i-fulfill ng mga mananampalataya. Tandaan natin, bilang mga mananampalataya, kinabagan ng Diyos, ibinilang tayo sa kaharian ni Kristo.
At dahil tayo kabilang sa karan ni Kristo, siya po yung ating hari. At bilang hari, siya ang marapat nating sinusunod. At yung kanyang utos ay patuloy dapat nating isinasagawa. Yung kanyang royal law. Ibigin ng ating kapwa na gaya ng ating sarili. Tinutukoy po dito ni Santiago ang puso ng Kristiyanong pamuhay. Yung pinaka-core, pinaka-loob-loob ng Kristiyanong pamuhay, ang ibigin ng kapwa. Ito yung napakahalagang esensya ng pagsunod sa Diyos, ng pagsunod sa Kanyang kautusan. At ito dapat yung hindi niaalis sa ating pagsunod sa Diyos. Yung pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. At kung nagagawa ito ng isang iglesia, ay sinasalaman ito ng wasto ang panuntunan ng hari. Ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu na siyang tumutupad sa kautusan. At napakahalaga nito sa atin bilang mga nampalataya. At ayon sa verse 9, kung merong nangyayaring pagkatangi sa mga tao, ito ay paglabag dito sa royal law ito, sa kautosang haring ito. Kung meron tayong tinatanging mga tao, ito'y paglabag sa kautosang haring ito. At ito ay pagkakasala. Dito po idinidiin at ipinapakita na ang pagtatangi ay hindi isang maliit lamang na pagkakamali. Ito ay kasalanan at tahasang paglabag sa kautusan ng ating hari, ng ating Panginoong Hesus. Pinapahayag din po ni Santiago na ang pagsunod sa kautusan ay pagsunod mismo dapat sa kabuuan ng kautusan as a whole, sapagkat ang kautusan ay buo at nagkakaisa. Kaya kanya ipinahayag dito sa verse na ating nabasa na ang paglabag sa isa ay paglabag sa kabuuan. Sapagkat ang paglabag sa isa ay paglabag sa integridad ng tagapagbigay ng utos na ito, ng ating Diyos. Kaya naman ang magtangis ng kapwa ay pagkapatunay ng paglabag sa kabuuan ng kautusan ng Diyos. Pinapakita din po dito ang lubos na kawalang kakayanan ng tao. Sinabi dito, ang magkasala sa isa, ang matiso sa isa ay nagkakasala sa buong kautusan. Pagpapakita din po talaga ng kawalang kakayanan nating mga tao upang sundin ang kautusan ng Diyos. Na walang tao maagawa para sundin ang buong kautusan ng Diyos. Kaya't ito marapat ang palaging maghahatid sa tao at kahit sa ating mga manampalataya, palagi sa paglapit sa Panginoong Hesus. Pinapakita po ng katotohanan ito na kung saan dapat nating sundin yung buong kautusan, subalit hindi nangyayari sa ating buhay, dapat yan yung palagi mag-drive sa atin, papunta sa ating Panginoong Jesucristo. Ito din po yung nagtataas at nag-highlight sa biyaya ng Diyos, ng kaligtasan na hindi nakadepende sa pagsunod, kundi purong sa biyaya, sapat wala sa ating kakayanan upang sundin ang kabuuan ng kautusan. At mas binigyan din po ito ni Santiago sa verse 11, kung saan sinabi niya mismo na ang pagsunod ay hindi pagsunod lamang sa ilan sa kautusan. Meron siyang binanggit na ilang kautusan, may nagsasabing huwag ka pumatay, huwag kang mangalunya, pero sa isang utos ay nagkakasala. Pinapakita po dito na hindi ito selective ang ating susundin sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat dahil iniutos ng Diyos ang lahat ng mga ito, ang pagpiling pagsunod lamang ay hindi talaga pagsunod, kundi pagsuway. At iniin ni Santiago na ang pagkatangi ay parehong paglabag sa kabanalan ng Diyos, gaya ng pagpatay at gaya ng pangalunya. Ito ay kasalanan sa kanyang harapan. Kaya't nananawagan siya sa mga manampalataya noon na mamuhay gaya ng pinalaya ng Ebanghelyo. Gayunpaman ay natiling may panagutan sa Diyos. Binanggit na po dito yung kautusan ng kalayaan. May binanggit siyang kautusan ng kalayaan na kung saan
ay naranasan natin bilang mga manampalataya. Napalaya tayo dahil ng ating Panginoong Jesucristo. At ang kautusan ng kalayaang ito, dapat nating makita na hindi po ito yung nangaalipin, kundi ito yung nagpapalaya sa puso ng tao para sumunod ng may pasalamat sa Diyos. Pinapakita nito yung pagpapaging banal, yung ating sanctification sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ang manampalataya ay wala na sa ilalim ng kaparusahan ng kautusan, kundi nakapailalim na sa kagalakang gabay nito sa ating buhay. Yan po yung kaibahan ng ating pagtingin sa kautusan ng Diyos. At yung verse 13, ito yung nagbibigay konklusyon sa mga talata. Na sabi po dito sa verse 13 ng ating teksto, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa, at ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Ito ay nagbibigay konklusyon na talata na nagpapahayag ng eschatological o panghinaharap na prinsipyo ng katarungan ng Diyos, na silang tunay na nakatanggap ng awa ay magpapakita ng awa, habang silang walang awa ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Lumuluwalhati ang awa hindi dahil iniaalis ito ang katarungan, kundi dahil na isa katuparan na ito kay Kristo, na siyang nagdala at dumanas ng kaparusahan para sa kanyang bayan. Kaya tayo nakatanggap ng awa ng Diyos dahil mayroong isa na hindi kinahabagan, isa na hindi kinaawaan, ang ating Panginoong Hesus, na siyang tumanggap ng buong galit ng Diyos upang tayo ay makatanggap ng awa. Kaya pinapakita doon sa ating talata na lumuluwalhati ang awa, hindi dahil nabaliwala yung katarungan ng Diyos, kundi dahil merong sumalo ng galit ng Diyos. Kaya pinapakita po dito ng Santiago yung implikasyon na dapat mangyari ng mga manampalataya na nakaranas ng awa ng Diyos ay dapat ipakita ito sa bawat tao na walang pinipili. Ganito inidiin Santiago yung kahalagahan ng pag-ibig at awa sa Kristiyanong pamuhay. Ang isang tunay na Kristiyano na nakaranas ng awa at pag-ibig ng Diyos ay dapat nakikitaan ng awa at pag-ibig sa kapwa. Sabi nga po ni Thomas Watson, ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan at ang awa ang kaluluwa ng pag-ibig. At yun marapat ang nakikita sa atin bilang mga manampalataya. Doon iniha-highlight yung pag-ibig at awa ng Diyos bilang pamantayan ng ating Kristiyanong pamuhay. Kaya po bilang punto, ating nakita ang kautusan ng pag-ibig at awa ay sentro ng moral na pamantayan ng Diyos sa ating Kristiyanong pamuhay. Kung tinanggap natin ang kanyang awa, tayo rin dapat ay maging maawain. Ang awa ay puso ng banal na batas. Ang tunay na pagsunod ay hindi lamang pagkilos ng kalooban, kundi pagkilos ng pusong puspos ng awa. Ang Kristiyano ay hindi pinapatakbo ng batas ng paghihiganti, kundi ng batas ng biyaya. At ang pag-ibig ay dapat nating makita na ebidensya ng tunay na pananampalataya. Kaya naman ang hindi marunong umibig ay hindi pa nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Yan po yung sulat naman ni Juan sa kanyang sulat sa 1 John, na ipinapakita niya yung mga nakaunawa ng pag-ibig ay marunong umibig. At ang hindi marunong magpatawad ay hindi pa nakakaunawa ng kapatawaran. Napakahirap isipin sa isang nagpapahayag na manampalataya na napakahirap magpatawad, subalit pinapahayag ng siya manampalataya na pinatawad ng Diyos. Kung meron man dapat tayong isipin na mahirap mangyari kung pa tayo pinatawad ng Diyos, pero pinatawad tayo, bagaman napakahirap bigyan ng paliwanag, pa tayo bilang makasalanan ipinatawad ng Diyos. Kaya naman sa isang nagpapahayag ng manampalataya
na walang ganitong puso na mapagpatawad, suriin mo ang iyong sarili. Baka hindi ka pa napapatawad ng Diyos. Ito'y karapatan. Ito yung umuusbong sa ating buhay. Muli, dapat ating tandaan, kaya tayo tinanggap ng Diyos ay dahil ng kanyang pag-ibig sa kabila na hindi tayo kaibig-ibig. Kaya tayo tinanggap ng Diyos ay dahil ng kanyang awa sa kabila na hindi tayo karapat-dapat sa awa. Ito'y panawagan sa atin, mga kapatid, na sariwain natin ang katotohanan ito palagi sa ating buhay, sapagkat maaaring pinanghahawakan mo ang pag-ibig at awa ng Diyos, subalit maaaring hindi mo ito na ipapakita sa iyong kapwa. Tandaan natin, hindi natin deserve ang ibigin at kaawaan. Lahat tayo noon ay mga rebelde, mga sama, makasalanan, napupot sa Diyos. Tayo mga sinumpa ng Diyos na nangangahulugan na marapat tumanggap ng lahat ng klase ng kaparusahan at wala dapat tayong biyayang natanggap sa kanyang harapan. And yet, inibig tayo ng Diyos at tayo kinaawaan ng Diyos. Kung tunay mong nakita at naranasan ang dakilang kahabagang ito ng Diyos sa iyong buhay, dapat mo itong maging salayan o motibasyon upang ibigin at kahabagan ang iyong kapwa na gaya mong hindi naman kaibig-ibig at di naman karapat-dapat sa awa. Bilang implikasyon, nakita natin na ang awa ay ebidensya ng bagong puso. Ang kakulangan ng awa ay patandaan ng puso na hindi pa tunay na nababago. Kaya yung tanong sa atin, nabubuhay ka ba na may pusong maibigin at maawain sa iyong kapwa, lalo na sa kapwa mo manampalataya? Iniibig mo lang ba ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, na nagpapakita din ng pag-ibig sa iyo? Nagbibigay habag ka lang ba sa nagpapakita ng habag sa iyo? Na conditional. Kaya mo lang iibigin ang iyong kapatid sapagkat pinapakita niya yung pag-ibig sa iyo. Na kaya ka lang magbibigay habag sa iyong kapatid dahil nagbibigay habag sa iyo. Paano kung hindi? Kung ganyan lamang ang iyong ginagawa, ay hindi iyan pagkapakita ng tunay na pagsunod sa kautusan ng ating hari. Kahit yung panawagan sa atin, kung tunay tayong manampalataya, dapat maging halimbawa tayo ng awa. Maging halimbawa tayo ng pag-ibig. Sa ating panalita, sa ating relasyon, sa ating kapwa, sa ating kaibigan, sa ating kapamilya, at masigit sa loob ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. Ang sukatan na ginagamit natin sa iba, yun din ang gagamitin sa atin ng Diyos. Tandaan natin yung panalita ng Panginoong Yesus sa Matthew 7 verse 2. Sapagkat sa hatol na iyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Kaya sana bilang manampalataya, ang ating palaging magiging pinagkakaangkalahan at motibasyon ng ating pagpakita ng pag-ibig at awa sa ating kapwa ay sa pinakitang awa at pag-ibig ng Diyos sa atin na makasalanan. Kaya't bilang hamon, magsalita tayo at kumilos sa ilalim ng batas ng kalayaan, ang biyayang gumagabay sa pagsunod at palitan natin ang pagkatangi ng kahabagan. Wala pong ibang paraan para ito, kundi palaging bumalik sa Ebanghelyo, palaging bumalik sa kung paano tayo biniyayaan, kinawaan, inibig ng Diyos bilang makasalanan. Alam niyo, meron isang babae noong time ng mga Nazi, German, sa kanilang paumuno, marahas na paumuno, isang tao yung nakaligtas, si Corrie ten Boom, kanyang pangalan, ten Boom, isa siya sa nakaligtas sa marahas na paumuno ng mga Nazi. Subalit dumating yung punto na siya ay nakaligtas at dumating yung pagkakataon na hindi niya inaasahan na nakaharap niya yung gwardya mismo,
yung Nazi mismo na nagmalupit sa kanyang kapatid. Marahas yung kailang naging karanasan doon. Yung tumatak sa kanyang isipan. And then dumating yung pagkakataon na nakaharap niya yung taong ito na nagmalupit sa kanyang kapatid. Pero hindi niya inaasahan, ito yung humingi sa kanya ng tawad. Siya patigil, ngunit kalaunan ay kanya sinabi, pinapatawad kita, kapatid. And later on, kailang pagkatapos ng kailang pag-uusap, sinabi ni Cory, ang kapatawaran ang susi na bumubukas sa pinto ng pagkamuhi at nagwawasak ng tanikala ng kapaitan. Dahil si Cory ay nakatanggap ng habag ng Diyos, bagaman di siya karapat-dapat. Bagaman napakahirap sa pantaong panaw, ang basta patawaran yung taong nagmalupit sa kanyang pamilya, siya ay nakapagpatawad. Nagbigay habag siya. At yun marapat din ang makita sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At bilang hamon, hayaan natin ang awa ng Diyos ang manaig sa ating puso. Ang pinatawad ay dapat marunong magpatawad. Ang minahal ay dapat marunong magmahal. Bilang konklusyon, nakita natin ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ng Kalwalatian ay hindi maaaring samahan ng pagkatangi. Ang ebanghelyo ng biyaya ay tumatawag sa atin na magmahal na walang kinikilingan at magpakita ng awa na gaya ng natanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. Last quote from John Calvin, ang sabi niya, at tumarapat yung palagi nilalagyan sa ating isipan. Sabi niya, kapag ang kalwalatian ni Kristo ay sumikat sa ating mga puso, nawawala ang lahat ng pagkakaibang itinataas ng tao, sapagkat ang biyaya ay nagpapantay sa lahat sa harapan ng Diyos. Kapag doon umangkala ang ating kaisipan, ang naging pinakamahalaga sa ating buhay ay yung glory ng ating Panginoong Hesukristo. Mawawala ang lahat ng pagkatangi, lahat ng pagkataas, lahat ng hindi pagpapakita ng habag at pag-ibig. Kaya yun po yung hamon. Nawa sa ating buhay bilang mananampalataya, ang ating palaging tingnan ay si Kristo, yung kanyang kaluwalhatian. At dito umangkla ang ating Kristiyanong pamumuhay, ang ating pagtrato sa ating kapatid sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan. Salamat Panginoon sa paalala sa amin. Na bilang mga mananampalataya, kahit kami mga Kristiyano, madalas ay nababaliwala namin yung katotohanan ng aming biyayang naranasan. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy po naming itong bulayan sa aming pong buhay. Nawa maging palagi naming motibasyon kung paano nyo kami inibig, kung paano nyo kami binayaan, kung paano nyo kami kinahabagan, upang sa gayon, O Diyos, iti magbigay lakas sa amin, upang aming ibigin, kahabagan at biyayaan ng aming kapwa, na walang itinatangi, at ang aming Panginoong Diyos lamang aming nabibigyan ng kapurihan. Kaya nawa Panginoon, sa amin naging pag-aaral na ito, tulungan niyo po ang bawat isa na nakapakinig. Nawa ay kumilos po kayo sa aming mga puso. Nawa ay bigyan niyo po kami ng biyaya upang magkaroon po ito ng aplikasyon sa aming pong mga buhay. At iadalangin din po namin maging aming pong mga bisita ngayong umaga. Kailan napakinig ang iyong mga salita, naroon na tinataas ang iyong biyaya, na walang anumang makikita sa amin bilang mga tao na kaibig-ibig, na karapat-dapat sa iyong awa. Ang karapat-dapat lamang sa amin bilang mga taong makasalanan ay iyong kahatulan, kaparusahan. Subalit, O Diyos, kami inyong nilingap, pinagkaloob ang inyong anak, ang aming Panginoong Yesus.
Kaya nawa Panginoon, makita nila yung kadakilaang ito na ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. At nawa habang sila binibigyan niyo po ng pagkakataon, nawa ay tumugon po sila sa panawagan ng Ebanghelyo na magkaroon sila ng pag-isisi ng kanilang makasalanan at manampalataya sa aming Panginoong Yesus. Kaya tulungan niyo po sila, O Diyos. Hindi po namin alam ang kanilang kalagayan, bakit sa iyo po namin iadalangin ang mga bagay na ito na siyang makapangyarihang kumikilos sa aming kalagitnaan. At muli, O Diyos, sa iyo po namin iadalangin ang mga bagay na ito, nawa ikaw ang aming naitaas. Ito aming dalangin sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen.